Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 155 ng International League. Nakagawa nga itong si Hanamichi at Kogure ng isang napakagandang play. Habang itong mga manlalaro ng Ryukufu ay naisablay ang kanilang tira. At itong si Hanamichi naman ay nagawang makuha ang rebound sa kanila. Na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood. At nahawak na ni Hanamichi ang bola, itong si Ayako ay biglang sumigaw ng malakas. Shouko, relax lang muna kayo. Huwag kayong masyadong magmadali. Kailangan natin ng siguradong puntos upang mapunta na sa atin ang takbo ng laban na to. Kaya naman, i-reset nyo na lang ang bolang yan at gumawa ng isang siguradong puntos. Yan ang sigaw ni Ayako. Habang itong si Coach Cherry naman ay sumigaw na din ng malakas. Ryukufu, bilisan nyo! Harasin nyo na ang mga malalaro na Shouko! Huwag nyo na silang hayaan pa na maitawid ang bola sa kanilang basket! Kaya naman, bilisan nyo at pigilan nyo na sila sa lalong madaling panahon! Kailangan mapigilan natin sila upang hindi nila magawang maitabla ang score sa atin! Yan ang sigaw ni Coach Cherry na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Habang itong si Fujima naman ay agad na hiningi ang bola kay Hanamichi. Hanamichi, ipasa mo muna sa akin ang bola! At ako na muna magdadala nito papunta sa ating basket. Yan ang sabi ni Fujima na naging dahilan upang agad na ipasa ni Hanamichi ang bola papunta dito. At nangawak na ni Fujima ang bola, agad niya din naman itong i-drenable ng mahinahon. Okay mga kasama, ngayon susundin natin itong si Ayako. Magiging mahinahon tayo at maghahanap tayo ng isang siguradong puntos. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama. Dahil sa posisyon na to, titiyakin natin na makakagawa tayo ng puntos na itatabla ang score sa kanila. Yan ang sigaw ni Fujima na bigla itong binantayan ng mahigpit ni Keiji. Ano pinagsasabi mong gagawa kayo ng puntos? Sa tingin mo ba hayaan din namin na magawa niyong maitabla ang score sa amin? Pues, diyan kayo nagkakamali Fujima dahil hindi namin kayo hahayaan na makapuntos laban sa depensa namin. Yan ang sabi ni Keiji. Habang itong si Fujima naman ay tila ginagamitan ng husay itong si Keiji sa pag-dribble. Kaya naman, talaga namang nahihirapan ang depensa ni Keiji dito sa opensa ni Fujima. Nalabis na ikinamanga talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Tignan mo si Fujima, ang ganda ng kanyang ipinapakitang dribbling sa laban nila ni Keiji. Nagagawa niyang paglaruan itong si Keiji sa kanyang ginagawang opensa. Buka mahihirapan dito ang kupunan ng Ryukufu ah. Yan ang usapan ng mga tagahanga ng Shouko. Habang itong si Fujima naman ay nagawa ng malusutan itong si Keiji. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad din naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang jump shot. Subalit, bigla din namang sumulpot sa kanyang harapan itong si Michael at talaga namang pilit siya nitong sinasabayan sa ere. Hindi mo yan may papasok Fujima. Kung akala mo ganun ka lang kadali makakapunto sa amin, pues, diyan ka nagkakamali dahil malabong makagawa ka ng punto sa depensa ko. Yan ang sigaw ni Michael na talaga namang sinasabayan itong si Fujima sa ere. Huwag ka mag-alala Michael dahil hindi ko naman balak talaga na pumuntos dito eh. Yan ang sabi ni Fujima, sabay drapas ng bola papunta kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay nagkakmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, agad din naman itong dinipensahan ng maigpit ni Hikaru. Ano binabalak mo Hanamichi? Pero kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy pa dahil malabong magtagumpay ka sa depensa ko. Yan ang sabi ni Hikaru na talaga namang solid ang depensa kay Hanamichi. Ano pinagsasabi mo dyan bakulaw? Akala mo ba magagawa mo akong pigilan dito? Pues, diyan ka nagkakamali dahil malabong mapigilan mo ang isang henyong katulad ko. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay spin moves ng sobrang bilis pakaliwan itong si Hikaru. Sabay isang lulukpas na naman ang bola papunta sa nakapwestong si Kogure sa rainbow area. At nangawak na ni Kogure ang bola. Agad din naman itong naganda para gumawa ng isang tres. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Ryukufu. Ano? Siya na naman? Yung may salamin na naman na may hawak ng bola. Patay na. Kailangan mapigilan namin siya. Senji, pigilan mo yung nakasalamin na yan, dali! Yan ang sigaw ni Keiji.
Habang itong si Senji naman ay mabilis na hinabol itong si Kogure para pigilan ito sa binabalak niyang pagpuntos. Hindi ka magtatagumpay dito, apat na mata! Dahil sa posisyon na to, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakapuntos pa sa tres. Yan ang sigaw ni Senji na talaga namang tumalo na para pigilan itong si Kogure. Nang biglang nagulat itong si Senji dahil na nga sa hindi pa din inire-release ni Kogure ang bola sa kanyang kamay. Ano? Huwag mong sabihin na isa itong fake. Patay na. Nadali ako ng apat na mata na to Hindi ko talaga inaasahan na mapipeke ako ng lalaking ito. Yan ang sabi ni Senji sa kanyang sarili. Habang itong si Kogure naman ay biglang nag-step back na sobrang haba. Sabay tumalon at tumira ng isang napakasolid na tres. At ang bolang itinira ni Kogure ay tuluyan nang pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamaan sa kupunan ng Ryukufu. 52-53, pabor na sa kupunan ng Shoku. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng kupunan ng Shoku. Ayos! Ayos talaga kay Shoku! Lalong-lalo ka na, Boy Labo! Ang usay mo talaga bumitaw ng tres! Talaga namang pinatunayan mo na ang apat na mata ay malabong sumablay pag-usapang tres na! Mukhang kayang-kaya mo ding maging MVP sa inyong kupunan Sige, Boy Labo! Ipagpatuloy mo lang yan! Magpaulan ka pa ng tres at ipakita mo sa kanila na ikaw ang hari sa 3-point lane! Yan ang sigawan ng mga manonood. Habang itong si Mitsui naman ay narinde sa sigawan ng mga manonood. Anong sabi nila? Baka nakakalimutan nilang ako ang nag-iisang hari sa Rainbow Area. Masira ulong to. Pero hindi ko din naman sila masisisi kung napapahanga sila nitong si Kogure. Dahil mahusay din talaga ito sa pagbitaw ng bola. Mukhang napapakita niya na ang inensayo niya sa mahabang panahon Yan ang sabi ni Mitsui. Tama ka nga, Mitsui. Humusay talaga lalo itong si Kogure. Malaki na rin talaga ang may tutulong nito sa'yo. Dahil mapapakinabangan na siya di tulad dati na hindi ka nakakapagpahinga dahil wala kang kapalitan. Pero ngayon, meron ka ng kapalitan. Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang itong si Hanamichi at Fujima naman ay agad na nilapitan itong si Kogure sabay pinuri ito ng gusto. Nice one, Boy Labo! Nakakadalawang 3 points ka na. Ipagpatuloy mo lang yan. Magagawa na natin silang tambakan kapag nagpatuloy ito. Yan ang sabi ni Hanamichi. Nice shot, Kogure! Ang laking tulong mo talaga sa ating kupunan. At buti naman hindi ka na kinakabahan ngayon sa pagbitaw ng bola. Yan naman ang sabi ni Fujima. Habang itong si Kogure naman ay napakamot na lang sa ulo. Oo nga nawala ang kaba ko dahil kay Hanamichi. Salamat talaga sa'yo, Hanamichi, dahil binigyan mo ako ng lakas ng loob. Yan naman ang sabi ni Kogure. Habang itong si Coach Eri naman ay naiinis sa kanyang kinauupuan. Nakakaasar naman. Nakakadalawa na itong nakasalamin Hindi namin siya magawang pigilan sa tres. Kailangan may gawin kaming plano para mapigilan ang momentum nito sa laro. At sa tagal namin naglalaro sa international tournament, ngayon lang kami nakatagpo ng ganito kalakas na mga manlalaro. At kaya pala nagawa nilang matalo ang Dawan dahil hindi talaga sila ordinaryong mga manlalaro lamang. Na kahit baguhan lang sila sa ligang ito, nagagawa na nilang makasabay sa mga malalakas na kupunan sa ligang ito. Nakakainis talaga. Yan ang sabi ni Coach Eri sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, may kupunan na dumating sa court. At ang kupunan na to ay ang kupunan na susunod na mga kalaban ng kupunan na mananalo sa laban ng Shogo at Ryukufu. Tignan nyo, mukhang dikdikan ang laban sa pagitan ng dalawang kupunan Yan ang sabi ni Jade. Tama ka nga, Jade, pero bakit parang nahihirapan nata ang kupunan ng Ryukufu sa kanilang kalaban? Expected ko pa naman na matatambakan din nila ng malaki ang kupunan na kalaban nila ngayon. Dahil bagong salta lang naman ang kupunan na yan sa ligang ito. Yan naman ang sabi ni Momoski. Oo nga, Momoski. Pero kung tama ang rinig ko, ang kupunan na kalaban ngayon ng Ryukufu ay ang kupunan na tumalo sa kupunan ng Dawan. So, ibig sabihin lang nito, hindi din talaga basta-basta ang kanilang kalaban. Subalit, hindi ko talaga inaasahan na mahihirapan sila ng uso sa mga yan. Ano ba ang meron sa kupunan na yan at bakit parang lahat ng kanilang nakakalaban na malalakas ay nahihirapan sa kanila? Yan naman ang sabi ni Todori. Baka naman pinagbibigyan lang sila ng kupunan ng Ryukufu. Yan naman ang sabi ni Jade. Sa tingin ko, hindi naman sila pinagbibigyan ng Ryukufu, Jade. Dahil kung titignan mo ang oras, wala na sa 5 minuto ito. Kaya naman, malabong pagbigyan pa ito ng Ryukufu. Dahil madedehado sila kapag hindi pa nila ito sineryoso. At baka naman nakakalimutan mo, Ryukufu, ang kalaban ng Shoku ngayon. Ang mga manlalaro na mahilig tumambak sa kanilang kalaban. Kaya naman, imposibleng pinagbibigyan sila nito. Yan naman ang sabi ni Todori. Mukhang tama ka nga, Todori. Pero malay natin, di ba? Baka nga tama din itong si Jade. Tignan na lang natin kung sino nga ba talaga mananalo sa laban na yan. Ang Shoku ba o ang kupunan ng Ryukufu? Sino ba sa mga yan ang susunod nating mga kalaban? Yan naman ang sabi ni Momoski.
At dito na nagtatapos ang Chapter 155 ng International League. Isa nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.